Nang no? Grabe oh. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Ang plano natin ngayong araw ay maglalaba muna ako mga kapanalig, no? Kasi naiipon na yung aking maruming damit. Kailangan nating malaban. Hinintay ko lang si Utol matapos maligo. Tapos ako naman yung lalarga doon sa banyo. Para may setup na natin. Good morning! Ang balita ko, umiwas na yung bagyo. Sana tuloy-tuloy na mga kapanalig, no? Para makapag-vlog din tayo na maayos at maging safe din tayo lahat, no? Bago tayo maglaba, ugas muna tayo ng penggan para hindi siya maipon din, ha? Ganyan ako sa KFC dati. Ulin. May sauce pa. Sige. Hataw. Hataw. Para masigla ang ating umaga. Woo! Woo! Go! Let's go! Tapos na siya na all. Yeah. Kimaneng, magkano ko pala yung kasyakat ng tilas ng rolling ako may gamit ito. Oo, tama, para ma-repair. Lumalabas, ano kaya? Yeah! Let's go! Ho ho! Cheers! Huh! Nawala ng aking malay. Habang tayo ay naguhugas, naisipan ko isa lang na tong aking labada para habang nagugas tayo, umiikot na to mga kapanalig. Isabay-sabay na ang trabaho. Sugod. Yan. Para tuloy-tuloy ang ating tuloy-tuloy na meron tayong ginagawa. Wow! Hindi na pala ni Utol. Ay, nagda-dryer ka ba? Kaya pala. Sinala ko na yung aking. Paikutan lang natin yan maya-maya. Go! Kailangan maglaba. Oo, mahirap maipunan. Minsan yung brief ko nagiging type Z na eh. A to Z. Paulit-ulit. Di ba iba type type B, type C. Ako A to Z, type Z. The joke lang Papalit ako ng brief Kuha lang tayo na sabon. Okay. Yung generator. Dito namin sa labas nilagyan na lang ng bubong syempre para hindi maingay. Nakakatuwa kahit basta nasa labas hindi mo mararamdaman na may generator Hindi na sa namamatay-matay. Oo, hindi na namamatay. Ang galing ni Utol. Nakuha na ang kilite ng generator. Sabon na binili natin. Sarap na sinag ng araw Dumadampi sa aking mukha. Pinaanohan ko lang, pinaikutan ko lang ng konti muna mga kapanalig para yung kanyang yung dumi-dumi tsaka yung asim, yung pawis-pawis mawala, tsaka ulit natin lalagyan ng panibagong tubig tsaka lalagyan ng sabon
Yun, para talagang malinis, quality. Hindi tayo mangangasim pag pag sinuot natin. Naisalang ko na yung mga labahan. Balik na naman tayo sa paghugas ng pinggan. Let's go. Okay, balik na tayo. Balik na tayo dito. Yeah. Balik na tayo. Gawin natin masiglang umaga. Hugas-hugas na tayo. Okay. So, nahugasan na natin lahat ng pinggan. Ngayon naman, ang aking target, yung mga higaan sa labas kasi tagal na nakasabit dito eh. Para matuyo magamit namin. Kung mapapansin nyo, yung mga higaan na yan, ilang araw na yan dyan. Umabot na ata ng 1 buwan eh. Pinapatuyo ko lang talaga yan eh. Kaso nga lang nung mga time na umalis kami, hindi ko na naisilong. Brush natin para maganda. Diyan na lang din natin iba-brush para hindi na ako mahirapan. Kukuha na lang ako ng tubig sa timba na may sabon. Tapos irerekta na natin. Tapos bamanlawan na lang. Kasi kung ilalatag pa natin, mahirapan pa ako. Silipin lang natin ang aking labahin. Tapos setup ko na. Tol, nakita mo ba yung brush? Sa CR? Okay. Babrushin natin ng ang mga kutsyon para magamit naman. Gulat ka pa. Nagugulat pa lang sa Yun, buti na lang sakto yung hose dito. Sira ka ba? Yan. Asikasuhin ko na yung yung mga kutsyon. Diyan na lang din natin irerekta na linisin para hindi na tayo mahirapan. Tapos na kayo dito. Okay pa ba kayo? Rekta na. Gebuos. May pag-asa pa. May pag-asa pa tayo. May pag-asa pa ang panot. Kuskusin! Kuskusin! Haha. Go. Sipagan natin para sa araw na Sabado. Para sa araw ng Linggo. Wala na ganong trabaho. Pwede magpahinga ng konti. Sige, kilos. Sugod. Woohoo! Ahay! Nice one. Lipat naman tayo dito sa kabila. Ang dumi pala nito. Iba ang dumi nito Ayan Pero ito malinis. Unahin ko muna tong para pwede na ulit ihian.
Okay na. Yan ang banlawan na natin mga kapanalig. Mas madali pala yung ganyan kaysa dun sa nilalatag pa natin yung lamesa. No? Ang hirap din kasi magsiset up ka pa ng lamesa, tapos lalatag mo, tapos liligpit mo naman. Hindi ka tulad niya na nakasabit na. Ganun lang pala kabilis yun. Nandito si Pepeng Tae. Pepeng Tae! Yeah. Oh. Alright. Paikutin ko lang ulit yung ating washing machine. Ayan. Tapos mamaya babanlawan ko na yan. Okay. So habang umiikot, naisip ko lang na nung nakaraan kasi yung kubo, na-sprayan ko lang ng sulignum yung pinakailalim. Yung pinakabubong hindi natin na mga kapanalig, no, hindi natin na sprayan. So sprayan ko lang siya ng bulilay. Maraming humahanga dito sa bulilay kasi effective talaga to mga kapanalig, no? Kaya kung kayo may mga problema kayo diyan sa bulilay ang hanapin ninyo. Haluin. Shake before you use. Yung grass cutter dinala muna ni Utol doon sa taas para mabuksan mga kapanalig. Si Kuya Luni kasi merong tools para doon. So dinala muna doon para may aayos. Haba na kasi ng damo. Mas magiging maaliwalas to pag pag yung mga damo ay nabawas-bawasan at sisigla ulit yung lugar. Yeah, so good. Tayo lang. Okay na. Tanggal, no? Naglalabasan yung mga insekto. Dito naman tayo sa sa labas. Kasi ito, tingnan niyo mga mga rin yan. Pawid. Okay na. Maglalayasan na yung mga dyan, mga insekto. Sakit sa mata. Nagtakip nga ako ng ilong. Pumunta naman sa mata. Okay na. Sana maayos yung grass cutter. Labasan yung mga insekto. Yan talagang na. Kahit matulog na dyan mga kapanalig, kahit tumambay, kumbaga okay na, wala nang kakagat na insekto sa'yo. Kasi na-clear na natin, nabuhusan na natin ng sulignum yung gilid sa baba, tapos sa taas yung mga pawid, inano rin natin ng bulilay. Okay na,
labasan sila eh. Effective ito, bulilay oh. Ano? Baulilay pala. Baulilay. Promote natin si Baulilay, effective sa lahat ng insekto. For general use. Pangkalahatan na. Ha. Sakit sa ilong. Okay. Tapos na ako. Okay na rin tong ating labahan. Paikutan ko lang konti, pero babanlawan ko na siya. Banlaw-banlaw na. Dami na natin nagawa, di ba? Ano pa, nakapagugas na ako ng pinggan. Na kuskus ko na yung higaan. Na-sprayan na natin yung kubo ng ng pamatay insekto. Tapos ito, pang-apat, laba. Dami ko na nagawa ngayong Sabado. Ano na tayo? Banlaw. 10:53 na mga kapanalig at ito, trabaho pa din. So yung vlog natin ngayon mga kapanalig, puro trabaho muna dito sa Camp Panalig. Yan, laba-laba, linis-linis. Namayang hapon siguro mag-isip ako, baka umakyat ako. Kung naghahanap na naman tayo ng mga makukulit natin sa daan. Pag hindi na ganong busy pa, yung wala na masyadong gagawin dito, pupunta tayo sa mga medyo malayo, no? Hanap tayo ng spot na pwede tayong magluto-luto. Yun yung plano ko, yung magkape-kape, magduyan-duyan. Yun ang plano ko mga kapanalig. Sa ngayon, dahil nga matagal kaming hindi nakapag-stay dito sa Kampanalig, asikasuhin ko muna yung mga dapat asikasuhin dito. Okay? Medyo mabagal yung tubig eh. Yun na ano ko lang sa Facebook. May parating na bagyo, so sobrang lakas daw. Kaya mag-ingat tayo lahat mga kapanalig, no. Nagiging think positive na lang ako na talagang hindi tatama sa atin yan, para naman walang mapinsala. Pero napanood ko sobrang lakas daw. May naalala ko yung kubo, pero wag naman sana. Kaya nag-stock na rin ako ng gasolina dito mga kapanalig, para kung sakaling walang signal ay meron tayong generator na magagamit para magka-wifi. Nangyayari kasi dito mga kapanalig dati, nung bagyong Christine ata, kahit yung mga cellphone, wala talagang as in signal mga kapanalig. Kahit data wala, kahit signal as in wala, zero talaga, dahil nasira nga yung yung pinaka tower ata. Kaya nakakapag-alala yung mga ganung part. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Ano muna tayo? Kuha tayo ng mga hanger para sampay na natin. Pagka dryer, sampay. Sa wakas mga kapanalig, nakatapos na tayo. Ano na lang, sasampay ko lang tayo sa hanger. Yung ibang hanger kasi nandun sa Obitono Camp eh. Nasampay ko na lang to sa yung ibang mga short doon sa may grill sa taas. Let's go, tapos na tayo. Salamat Lord. Para mamaya tuyo na. Oh yeah. Tara. Okay. So tapos na tayong maglaba. Mag-edit muna ako mga kapanalig, no. Tinignan ko yung kubo, nakatali naman yung kubo, kaya safe na safe mga kapanalig. Yung yung bawat gilid may tali. Kaya walang problema. Pero kung sobrang lakas, naku po. Lord, wag naman sana. 1:40 ng tanghali. Nandito na si Utol at napagawa niya na yung grass cutter. At ako kakatapos ko lang din mag-edit at mag-upload. Bukas pala pasok ng bagyo or Lunes mga kapanalig. Si Utol kailangan din umuwi mga kapanalig, no, kasi baka mamaya syempre walang kasama sila Ate Marinel Dol tsaka mga bata. Kailangan ng suporta ni Utol. Sa Nabotas okay naman kasi nandun naman si Papa kasama ni Budang. Hindi ko rin naman pwedeng iwan tong bahay kasi baka mamaya syempre sobrang lakas ng bagyo, makaalalay din ako dito kahit papaano, tsaka si Pepe.
Yung kubo ang inaalala ko, pero sa tingin ko okay naman kasi may tali naman to. Tsaka yung pinaka poste niya ano na naman, bakal na, kaya medyo malakas na rin yung laban niyan. Wag lang talaga maangat yung pinakabubong. Dasal-dasal lang tayo mga kapanalig na wag naman sana tumama ng gusto. Sana lumihis. Si Pepe tulog, lakas ng hangover niyan. Tapos si Utol lagi edit na doon sa taas. Kasipag. Kung umulan man mamaya o bukas, kukunin namin yung pagkakataon na yun para malinis ko yung pinakahagdaan doon. Pag malakas yung ulan, kakaskasin natin yun para mawala yung pinakalumot niya. Hindi madulas. Nag-uumpisa na ang dilim, alauna pa lang, pero grabe ang langit. Bakit muna tayo dito sa kubo? Naiwan ko kasi yung duyan ko dun sa Obitono. Kampi. Sarap sana magduyan dito. Sarap sana magsabit tapos magmuni-muni. Dami ko pang kailangan ipaayos. Ilang years na rin kasi itong ating upuan. Tingnan, may mga alalay na lang siya na tawag dito, natanse para hindi bumigay. Buti na lang talaga napalitan na natin tong pinaka poste. Kaya laban na yan. Ito, kinain na rin to ng inaangat na to eh. Tapos may yung ibang area nito sira na rin, katulad nito wala nang laban, na hindi na nakasayad sa lupa. Tapos ito mahina na rin kasi ginagapangan na ng anay. Sasa yan yan. Pag nagka-time tayo at budget, paano na natin to, papaayos na natin ng maganda-ganda. Lalo sa area na to, inalalayan lang din namin ng tali. Ayan mahina na rin, bibigay na siya. Naku po, wala na rin pala talagang kalaban-laban na rin ang ginawa ng pagkain ng mga anay. Pag si Utol marunong naman mag-welding, bibili na lang tayo ng mga tubular, tapos kukonekta na natin dito sa mga poste natin. Tapos lilitan ko lang kasi siguro. Ang lapad kasi nitong upuan na to mga kapanalig eh. Tingnan nyo, di ba pag umupo ako, kung layo pa sa sandalan, gusto ko yung isasakto ko lang. Pero sa bagay maganda rin to kasi pag may mga natutulog, maluwag. Diba? Hindi na mapapagkatiwalaan tong bangko na to eh. Once na meron lang umupo na mabigat dito, talagang bibigay na. Ito ang area na to, okay pa naman. Doon lang talaga sa gilid, kailangan lang talaga palitan to. Bibigay na. So bibili muna tayo ng mga kahoy-kahoy para pwede natin siyang maayos. Ito na lang lumalaban dyan eh. Pati itong kawayan, mga kapanalig Pag nakabili tayo ng kahoy, papalitan lang natin tong gilid na yan, yung mga sumasalo. Kukonekta natin dito sa may kawayan. Okay na yan. Magalaw na eh. Pero tibay dati yan. Pero dito sa kubo na bigay ni Kamario, bilib ako. Kasi wala siyang as in, kahit isang anay, wala akong napansin dyan nung sinilip ko nung nakaraan eh. Ito lang talaga naging problema nung sinabitan ni Kuya JP tsaka ni Kuya Boy ng tawag dito, ng duyan. Bumigay, di ba? Kaya meron na siyang pinaka-alambre. Tibay. Kahit matulog tayo dito mamaya, wala na. Bagsakan yung mga Kita nyo ba? Yung mga insekto, kanya-kanyang bagsakan dito. Yung nagbigay pala sa atin ng ng tawag dito, ng para sa pintura natin, nandito pa po yan. Hindi ko pa po kasi mapapapinturahan yung bahay, kaya dyan lang muna yan. Pang masilya ba tawag dyan? Nakalimutan ko na naman. Ito na naman yung utak ko, skim coat, pang skim coat. Kung nanonood ka man po, nandun po yung yung binigay nyo sa kami na pang skim coat ng bahay. Sobrang effective talaga ng bulilay. Tignan nyo. Bolilay ba? Nakalimutan ko yung Ayan
Pati yung mga itlog nila tanggal. Langgamang marami din eh. Namamahay. Pansin nyo? Galing niya sa taas. Ay, wala na mga insekto dyan. Meron din dito kanina nang naglabasan. Mga langgam din. Dati kasi pag mag-i-stay ka dito na hindi mo pa siya ni-sprayan, may mga kumakagat-kagat sa may mga lumilipad-lipad, tapos puro sapot. Pero ngayon okay na ulit. Ayan, nakatali naman yung pinakabubong natin mga kapanalig, no. Tsaka yan, nakakonekta na dito sa bakal yung pinaka kahoy. Ang intindi lang natin sa bagyo, yung talagang pag sobrang lakas, baka maiangat tong part na to. Yun ang inaalala ko. Kasi itong pintuan natin dito, napabayaan na din. Bumigay na rin siya mga kapanalig. Dahil kinain na rin ng anay. Kahit ako, kaya ko na gawin to eh. Bibili lang din ako ng kahoy. Basic lang naman sa akin to. Kasi itong taas, medyo kinain na rin ng anay to. Pero ito, hindi basta-basta makakain ng anay. Kasi ang tibay ng puno na to. Ito yung ginawa namin dalawa ni Kadede noon. Pag grabe oh. Kaya di talaga ubra pag puro dito eh. Pag puro kahoy. Pagdating ng panahon, yung igigate natin bakal na din. Pero talagang pangmatagalan na. Sabagay kinontent lang naman namin to nung araw. Tsaka yung ginawa kong tawag dito, yung ginawa kong yung sign, ari ko yan nasiran. Binagyo na. So ang ganda-ganda pa naman yan. Yung nakalagay dito na Kampanalig, bigyan na rin ng yero. Makakabawi din ako sa iyo. Makakabawi ulit tayo dito sa Kampanalig. Babalik natin ang sigla. So isayin lang natin. Simula kasi nung nagkaroon na ng bahay na parang medyo nabaliwala na namin tong part ng kubo. Lalo na nung hindi kami palagi napupunta dito. Kaya ayan, medyo napabayaan na namin yung ibang part. Nasira na siya. Mamaya makapag-grass cutter na si Utol. Makikita na natin to na maaliwalas. Nag-i-edit pa siya. Saka wag lang uulan ha. Hintayin nyo muna kami makapag-grass cutter. Baba na tayo. Nagpaparamdam na yung yung bagyo. Ang dilim-dilim. Hindi kayo magtampo tong tawag dito, kamyas. Dahil nung nakaraan, di ba, meron na siyang bunga. Tapos nilinis ko, nalaglag yung bunga. Di ko man lang natikman yung unang bunga nito. Di ba? May puso pa ng saging dito. Ano kaya plano ni Utol dito? Puso lang ang may saging. Sarap. Kamustahin natin tong mga nalaban. Maya maya ipapasok ko na. Tuyo agad ah. Maya maya pasok na natin sa loob. Para kung sakaling umulan, magtutuloy-tuloy yung pagtuyo niya. Ito basa pa. Basa pa. Wet. Pero ito bilis mo tuyo. Anong meron sa'yo? Ito bilis mo matuyo ah. Mabango na yan. May mga pinagdaan ng bagyo na tong bahay mga kapanalig. At napatunayan ko namang matibay siya. No. Wag lang talaga yung sobrang lakas. Siguro. Nag-aalala rin ako. Napakalaking bagay talaga nagkaroon tayo ng bahay na bato. Kasi kung magkakaroon talaga ng bagyo tapos sa kubo lang kami mag-i-stay, ayun talaga ang sobrang nakakabahala. Doon kasi talagang dinig na dinig mo yung hampas ng hangin, yung talagang yung lamig kasi syempre open lang yun. Tolda lang yung linagay namin sa gilid para hindi kami lamigin. Hindi katulad dito sa loob ng bahay na pag nandiyan ka sa loob, dinig mo lang talaga yung lakas ng ulan dahil wala pa tayong kisame. Pero pag nandiyan ka, yung lamig nababawasan, no? Tapos yung tunog ng hangin, hindi mo maganong mararamdaman. Kasi nga may bintana na, tapos bato pa. So, talagang ayos, mas komportable at mas feeling safe talaga. Kaya magkapaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating
trabaho vlog, kwentuhan vlog, daldalan vlog. Maraming salamat po dahil nakarating kayo dito sa dulo. Bye-bye! Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.